Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Pope Leo, ang hindi pagtulong sa mahirap ay pagtanggi sa Diyos. Yan ang MBC TV Network News ni Rovic Manuel. Pinangunahan ni Pope Leo XIV ang isang misa para sa bisperas ng Pasko sa harap ng mga mananampalataya na nagtipon sa St. Peter's Square sa Vatican. Bago ito, malugod muna binati ng Santo Papa ang nasa 5,000 mga dumalo sa kabila ng masamang panahon. Is very large, but unfortunately, it is not large enough to receive all of you. I admire and respect and thank you for your courage and your wanting to be here this evening. Ito ang kauna-unahang Christmas Mass ni Pope Leo bilang Santo Papa nang maupo ito noong Mayo. Sa sermon nito, ipinaalala niya ang kwento ni Jesus na isinilang sa sabsaban dahil wala itong lugar sa bahay panuluyan. Aniya, magsilbi sana itong paalala sa mga Kristiyano na ang pagtanggi sa pagtulong sa mga mahihirap ay parang pagtanggi na rin sa Diyos. Simula pa man kasi malaki na ang pakialam, pagmamahal at pagiging boses nito sa mga imigrante at mga mahihirap. Aniya, walang lugar sa mundo ang hindi pagtulong sa mga nangangailangan dahil ang Pasko ay kapistahan ng pananampalataya, pag-ibig sa kapwa at pagbibigay pag-asa. Si Pope Leo ang unang American Pope sa kasaysayan na bitbit ang pag-asa ng pagkakaroon ng kapayapaan sa mundo, lalo na sa mga bansang may sigalot. Ngayong Pasko naman inaasang magkakaroon pa ng isang misa ang Santo Papa at maghahatid ng Urbi et Orbi o to the city and the world na mensahe at pagbabasbas. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng Deezer HTV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, atin ito, tinuligsa ang propaganda-driven assistance ng China sa West Philippine Sea. Mariing kinundina ng atin ito, isang civil society coalition, ang tinawag nitong mapanlinlang at propaganda-driven na kampanya ng China, matapos ang iniulat na pagtulong nito sa isang Pilipinong mangingisda noong araw ng Pasko sa West Philippine Sea. Ayon sa atin ito, kinikilala ng grupo ang obligasyon ng sinumang bansa na tumulong sa sinumang nasa panganib sa dagat. Gayunman, iginiit ng grupo na ang ginawa ng China ay hindi simpleng humanitarian act kundi isang public relations move upang pagtakpan ng matagal ng pananakot, panghaharas, at ilegal na operasyon nito sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tinukoy rin ng grupo ang paglilinaw ng Philippine Coast Guard na ang mangingisda ay hindi nawawala ng 3 araw kundi pansamantalang nakadaong lamang sa isang payaw ng wala pang 24 na oras habang hinihintay ang mother boat nito. Para sa atin ito, malinaw itong nagpapakita ng inconsistency sa pahayag ng China at muling ibinubukas ang tanong kung bakit naroon ang mga barko nito sa loob ng EEZ ng Pilipinas. Idinagdag pa ng grupo na hindi mabubura ng isang insidente ng pagtulong ang mga naunang ulat ng water cannoning at mapanganib na maniobra ng China Coast Guard na nagdulot ng pinsala sa mga bangkang pangisda ng mga Pilipino, kabilang sa bahagi ng Escoda Shoal. Binigyang diin ng atin ito na ang anumang tulong ay hindi maaaring gawing pambayad o panlinis sa paglabag sa international law at sa soberanya ng Pilipinas. Ayon sa grupo, ang soberanya at karapatan ng bansa sa West Philippine Sea ay hindi maaaring ipagpalit sa anumang propaganda at nananatiling pananagutan ng China ang patuloy nitong panghihimasok sa karagatan ng Pilipinas. Bago tayo magtapos, mula sa bumubuo ng MBC TV Network News Update, bumabati sa inyo ng isang happy birthday ang aming kasamang si David Amarillo, at siya ay mapapanood ng aming programa tuwing Miyerkules. At sa ating New Year Countdown, ngayong araw ng Linggo. 4 days na lang, 2026 na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.